Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hindi papayagan ng Commission on Elections o COMELEC ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI at deepfake sa paparating na 2025 national and local elections. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na isinusulong sa Commission and Bank. Ipinaliwanag ni Garcia na magdudulot lamang ito ng pagkalito, misrepresentasyon at hindi makatotohanang mga pangyayari. Hinalimbawa niya rin ang kamakailang insidente ng AI deepfake videos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, ibinahagi ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan nito sa pagtugon sa mga kalamidad gamit ang mga makabagong kagamitan na siyang pahayag ng PNP ay malaking tulong para sa agarang pagresponde sa anumang sakuna. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na sa mga makabagong kagamitan nito ay mas handa ang ahensya na rumesponde sa anumang kalamidad na maaaring maganap sa bansa. Ito'y matapos matagumpay na isinagawa ng PNP Disaster Response Equipment Capabilities noong ika-28 ng Mayo sa PNP Grandstand ang simultaneous showdown inspection para sa pagpapabuti ng responde sa anumang sakuna. Kung kaya't ganoon na lamang kasiguro si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa kakayahan ng kapulisan na bantayan ang seguridad ng komunidad, kaakibat ang mga makabagong kagamitan para sa operasyon. Ang mahigit 7 milyong piso na halaga ng mga gamit na ipinadala sa iba't ibang Police Regional Office at National Support Units ay kinabibilangan ng 40,000 search, rescue and retrieval equipment, mahigit 5,000 sasakyan at mahigit 40,000 mga supply. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagbubukas ng Philippine Experience Program o PEP sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ayon sa DOT, ang PEP ay naglalayong isulong ang tradisyon, kultura at sining sa Northern Mindanao Region. Binigyang diin naman ni Frasco ang kahalagahan ng kaganapan at isinaad kung paano makatulong ang domestic tourism sa mga matagumpay na industriya pagkatapos ng pandemya. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagbubukas ng Philippine Experience Program o PEP sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ayon sa DOT, ang PEP ay naglalayong isulong ang tradisyon, kultura at sining sa Northern Mindanao Region. Binigyang diin naman ni Frasco ang kahalagahan ng kaganapan at isinaad kung paano nakatulong ang domestic tourism sa mga tagumpay ng industriya pagkatapos ng pandemya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala ukol sa masamang epekto ng e-cigarettes at vape products. Senator Win Gatchalian ibinunyag na maaaring Chinese ang biological mother ni Mayor Alice Guo. PBBM itinangging may kinalaman sa pagpapatalsik kay Senator Zubiri bilang Senate President. Korte Suprema pinalilipat sa Quezon City ang kaso ni Kibuloy mula sa Davao City RTC. DA nagsagawa ng inspeksyon sa merkado upang masiguro ang abot-kayang presyo ng mga karneng baboy at manok. UST Growling Tigers muling itinanghal na kampyon sa UAAP Season 86. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Bagamat inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alam niyang papalitan si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate President, itinanggi ng Pangulo na may kinalaman siya rito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya alam ang binanggit ni Zubiri na utos sa kanya na hindi niya nagawa. Hindi rin umano siya nakipag-usap sa kahit anong partido dahil wala siya sa Pilipinas nang nangyari ang pagpapatalsik kay Zubiri. Paglilinaw pa niya, hindi apektado ng pagpapalit ng liderato sa Senado ang tiwala nito kay Zubiri. Sa kabilang banda, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na pinapalala ng China ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa fishing ban na itinakda nito. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Sa isang press briefing sa sideline ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei, sinabi nitong mas pinapalala ng China ang tensyon sa West Philippine Sea. Ito umano ay dahil sa itinakdang fishing ban ng China sa South China Sea. Sakop ng ban na ito ang Baho de Masinloc na traditional fishing ground na ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay Pangulong Marcos, isa na naman umano itong pag-extend o pag-angkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya sentimiento ng Pangulo, hindi na ito bago sa kanya. Ngunit pagigiit niya, ang nakaraang pananakot na pang-dedetain sa mga Pilipinong mangingisda ay ibang usapan na. Patuloy umano nitong pinapalala ang tensyon ng dalawang bansa ukol sa pinag-aagawang teritoryo. Ngunit pagtitiyak ng Pangulo, nagkakaroon na ng back-channeling upang mapakalma ang sitwasyon. Samantala, matatandaang naghain na ng protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa China dahil sa paglabag nito sa international law kaugnay ng itinakdang fishing ban nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, simula Hunyo ay magtataas na ang singil ng toll fees sa North Luzon Expressway o NLEX. Ito ang naging anunsyo ng Toll Regulatory Board o TRB matapos maging aprobado ang ikalawa at huling tranche ng toll adjustment. Tiniyak naman ni TRB spokesperson Julius Corpus na ang dagdag singil sa toll fee ay dumaan sa tamang proseso. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala ukol sa masamang epekto ng e-cigarettes at vape products. Senator Win Gatchalian ibinunyag na maaaring Chinese ang biological mother ni Mayor Alice Guo. PBBM itinangging may kinalaman sa pagpapatalsik kay Senator Zubiri bilang Senate President. Korte Suprema pinalilipat sa Quezon City ang kaso ni Kibuloy mula sa Davao City RTC. DA nagsagawa ng inspeksyon sa merkado upang masiguro ang abot-kayang presyo ng mga karneng baboy at manok. UST Growling Tigers muling itinanghal na kampyon sa UAAP Season 86. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakiisa ang Coast Guard District Eastern Visayas o CGDEV kamakailan sa Regional Peace and Order Council Eastern Visayas Second Quarter Meeting na ginanap sa Tacloban City, Leyte. Sa pangunguna ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, ang pagpupulong ay nagsilbing plataporma sa mga stakeholder upang pag-usapan ang mga hakbang para sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa silangang Visayas. Sa iba pang balita, upang masigurado ang sapat at abot-kayang presyo ng mga karneng bilihin tulad ng manok at baboy, binisita ng Department of Agriculture ang mga malalawak na merkado. Narito si Jade Buhoy upang iulat ang presyo ng karne.
Bumisita ang Department of Agriculture o DA sa mga malawakang merkado ng bansa upang siyasatin ang presyo ng mga supply ng karneng baboy at manok kamakailan sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa ahensya, importanteng alamin ang bawat presyo sa mga lokal na pamilihan kung ito'y abot kaya at sapat ba para sa publiko. Ang mga malawakang merkado ay nagbebenta ng 160 piso kada kilo ng manok, habang ang liempong baboy ay nasa 345 piso kada kilo at 200 piso naman sa kilo ng pork kasim. Samantala, ayon naman sa Bantay Presyo Report ng DA, ang sapat na presyo para sa isang buong manok ay nasa 189 na piso, habang ang liempo ay nasa 370 kada kilo at ang kasim naman ay nasa 338 piso at 26 sentimo kada kilo. Bunso nito, nagpaalala ang ahensya na panatilihin pa rin ang food safety requirements ng mga karne sa kabila ng abot kayang presyo nito sa merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa balitang pampalakasan, sa matagumpay na pagtatapos ng UAAP Season 86 nitong Miyerkules sa Mall of Asia Arena, muli na namang itinanghal na kampyon ng Universidad ng Santo Tomas para sa overall category ng kompetisyon. Ito na ang 8th win ng Collegiate Growling Tigers matapos makapagtala ng 332 points, habang ikapitong sunod na panalo naman para sa High School Division na humakot ng 257 points sa kartada. Sa kabilang banda, kinapos naman ng ilang puntos sa top podium ang De La Salle University matapos pumangalawa sa parehong collegiate at high school divisions. Habang nagawang makasampa sa podium spot ng collegiate level ng Universidad ng Pilipinas at Adamson High School team. Samantala, nakatakdang ganapin sa ika-27 ng Setyembre ang Season 87 ng UAAP ngayong taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala ukol sa masamang epekto ng e-cigarettes at vape products. Senator Win Gatchalian ibinunyag na maaaring Chinese ang biological mother ni Mayor Alice Guo. PBBM itinangging may kinalaman sa pagpapatalsik kay Senator Zubiri bilang Senate President. Korte Suprema pinalilipat sa Quezon City ang kaso ni Kibuloy mula sa Davao City RTC. DA nagsagawa ng inspeksyon sa merkado upang masiguro ang abot-kayang presyo ng mga karneng baboy at manok. UST Growling Tigers muling itinanghal na kampyon sa UAAP Season 86. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.